noon pa yan, issue yung forthwith na yan. Then, tsaka parang... dapat dali-dali. Oo. Agad-agad. Immediately. Pero ang bastonero natin sa Senado, si Soto. Siyempre si Kaya Tito Sen. Hindi si Cheese. Hindi si Cheese. Hindi si Cheese. Pero, Yun na nga yan. pero sa tingin mo naman, Nico, ang problema doon, parang ang pangit din ang pagka-elaborate na, kasi sa Merriam Dictionary, Forthwith. for immediately. Hindi, pero ang isipin natin kasi, we are, it's within illegal context. With all due respect sa Supreme Court, it's, yung definition nila, it's within a legal framework. Hindi lang sila basta colloquial na salita. Hindi, ganito kasi may ask din pala ako. Di ba hindi dapat pwede, sorry, kasi in my own opinion. Sige, sige. Di ba hindi dapat nakikialam ang Supreme Court dito sa usapin ng impeachment? Dahil unang-una, Yung 5 punto. separate sila ng branches, 'di ba? Iba yung Yes, executive, judiciary, legislative. So, bakit makikialam na naman or bibigyan ng meaning ng Supreme Court na ang ibig sabihin ng forthwith is ganito ganyan, na in the first place, 'di ba? Impeachable officials din naman sila. Tayo nagtatanong lang. Ang sagot diyan, ang sagot diyan kasi with all due respect against the Supreme Court, I'm not a lawyer by the way, pero I really like studying the law. Ang sagot diyan kasi, the Supreme Court is the final arbiter of legal matters. Ibig sabihin, kung ano yung kanilang desisyon, kung ano yung kanilang definition, yun na lang din yun. So ano yun? Batas versus numbers? Parang No, ganun it's ba? their kasi sila lang yung pwedeng mag-interpret ng constitution. yan. Yung Supreme Court, yung ano nila. So sila yung nag-interpret pero hindi nila, sorry. Sige, okay lang. With all due respect, sabihin mo. With all due respect, kayo yung nag-interpret pero hindi nyo ma-interpret nang maayos sa amin. Sorry. Mali ka, Nima. Paano ko ba to explain? Hindi lang pumapabor sa iyo yung interpretasyon ng Korte Suprema sa gusto mo. Kaya nasasabi mo yan. Pero wag niyong kakalimutan na ang Korte Suprema, yan talaga yung pinakahuli. Last resort natin. Susunod yan kay Jesus Christ na. Dahil susunod yan. Ang Diyos na eh. Tapos gusto mo kung ano yung pananaw mo at opinion mo, dapat maging ganun din sa Korte Suprema. So, paano? Wait lang, Boss Mike. Ito. Paano kung sinabi ng Supreme Court na okay lang na mag-delay? Papayag ka ba nun? Hindi ganito yon. Hindi naman din sasabihin ng Korte Suprema yon. Sabi nila, sa tamang panahon. Hindi gagawin. Parang Alda, di ba? Parang tayo, sa tamang panahon, magiging tayo. Di ba? Alam mo yung, ano ba yung kanta na, sa buhay natin. Pangit ng boses mo? Grabe Di ba? na. Merong isang mamahalin. Si Nico David. Ang landi ni Nima, no? Ang ina mo, ikaw yung naglagay sa akin dito. Let's trust the judgment of our senators. Diyan papasok yung political will ni Tito Soto. Tandaan mo, Tito Sen, yung pamangkin mo, yung magaling na pogi na katulad ko. Pinaliwanag ko yan na kagabi yata o kahapon. Na hindi na katulad ni Cheese Escudero, tandaan nyo. Baka i-dribble Ang ating Senate President. So ngayon, kung titingnan ninyo, ang ating Tito Soto naman, tingin ko naman nasa gitna talaga. At kung ano yung dapat, yun ang dapat gagawin niya. Tingin ko, mauumpisa ng maaga. Question, meron na bang resulta yung caucus nila about sa impeachment? Wala pa. Wala pa. Oh my God, nako, exciting part yan. Mamaya, abangan natin yan kasi this is going to be big kasi they are, ang Congress kasi, parang pinapahiwatig na nila na papasa na namin sa inyo. Konting kembot na lang. Nagmi-meeting na nga sila Malapit na akong labasan. Isang kembot na lang na ganon. Isang kadyot na lang lalabas na. Yan no. Wala ka ba mga term na yan? Lalabasan ng resulta. Wala resulta. Lalabasan ng resulta. Ganyan din sinabi ni Senador Dick na sabi ni Senador Dick, mabuhay ka Senador Dick. Hindi, si Senador Dick, isa yan sa mga tumayo. Sino ba Dick? Dick Gordon. Mabuhay ka Senador Dick, isa ka sa mga tumayo at lumaban sa mga... Bakit ba? Isa sa mga tumayo laban sa mga Duterte sa Parmali. Nilabasan niya. Nilabasan nila
Ebidensya. Yung ebidensya. Okay, sige, Nilabasan niya talaga. pasalamatan natin. Senator Dick. Senator Dick, salamat sa pagtayo. At nilabasan, Nilabasan mo. nilabasan mo. Nang Ebidensya. ng ebidensya tungkol dito sa par Oh, money. parang si ito. Attorney Jess Falsis, isang araw, di ba? Nilabasan niya si... Libayan. Si Libayan. Siya. Diba ng Oo. certificate, nilabasan niya talaga eh. Oo. Nagulat si Libayan. Nilabasan niya na. Nagulat siya eh. Kasi yung mukha niya parang naputukan ng nilabas na. Bakit wala ako sinabi? Namutla no? Ang itim-itim na nga ni Libayan, namutla pa eh. Hindi totoo, ang itim niya, pero namutla. Ano mo nilabasan si Attorney Si Libayan. Itanong mo kay Attorney Jesus. Oo. Pero Pinakawisan pa nga daw nung Oo. tinanong ng straw. Pero alam nyo, Nakita ko si Francis maitim din siya. hindi ganun kaitim. Oo. Ganito no, ako si Libayan, ilang ano niya na yun debate na. Ilang talo na eh. Tingnan, wala ka kadala-dala Sabi ko sa iyo, ang debatihin mo para makatotohanan, para magkaroon ka ng panalo, si Sara Duterte. Bobo yun eh. Panalo yan kay Sara. Di ba, kay Sara? Gusto ni Attorney Libayan nung nilalabasan siya ng talo. Oo. Baka yun yung trip niya. Okay lang naman. Baka akala niya pertigana ang laban ng debate. Ano boss? Alam niyo yung pertigana? Oo, pertigana. Sunugan. Puta, Libayan, hindi pertigana yan. Ha? Yung kredibilidad mo nakataya dyan. Gustong-gusto mo yung pinagtatawanan ka? Oo. Sa GC nga namin, naku, kung mababasa mo lang, yung tawa ni Chris Ulo, puta, abot hanggang holiday Sa akin yung mga tao, kasi ang ginawa kong una, pinatranscribe ko kasi yung ano. Gago, si Chris, galit sa'yo. Bakit galit sa akin? Hindi ko alam. I love you, Chris Ulo. Bakit naman galit ka sa akin? Wala, gumagawa lang ng issue yan. Kasi Martinico ka daw. Ay, hindi ako si Martin. Martin and ano yun. Pero ano Pauso ng Martinico. Ako yung mga Martin eh. pero Nico, ang ano doon, nadali siya doon sa ano hindi niya alam meaning no, parang strawman, Oo, yung strawman. Strawman, men. Strawman, di ba, parang, Hindi, ikaw alam mo yung ibig sabihin ng strawman. Ano? Ano yung ibig sabihin nun? parang humihimod, parang ganon. Yung strawman. Sumisip-sip. Ang strawman kasi, kung meron kang argument, gagawin mong weaker version nun. Katawa-tawa na version nun. Tapos yun yung didebatihin. Hindi niya nasagot agad. Kasi magaling naman si Attorney Libayan na kasi naging... Sa kabobohan. Hindi, Di umano. magaling na abogado. Pero iba kasi ang debate talaga eh. Ganito na lang. Sabihin na lang natin, si